Mga sangkay, usap-usapan po ngayon itong matinding award ni former President Duterte. At ngayon mga sangkay, pakalat-kalat po ito sa social media. Anong award kaya ito? Ito po ang ating mag-uusapan ngayon. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog today. Kamusta po, mga kababayan? At eto nga po, pag-usapan po natin mga sangkay itong matinding award ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay pinag-uusapan sa social media. Alam niyo naman yung mga kababayan po natin, pagka chismis, mga sangkay mabibilis. Ngayon, pag-usapan po natin yan, bago tayo magsimula, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.4 million, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe dyan, at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, dahil dito, parami po tayo ng parami mga sangkay, no? Dumadami po yung mga solid sangkay dito sa YouTube. So kung gusto mo mapabilang, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Okay, eto na nga mga sangkay. Let's move forward. Eto kasang award ngayon ay kumakalat sa social media. Eto mga sangkay. Ayan. Yan po yung sinasabing award na usap-usapan po ngayon sa social media. Ayan po. May nag-post po nito. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 daw po na EJK at iba pang mga violations. Ayon daw po ito sa Organized Crime and Corruption Reporting Project. Person of the Year Award points out and recognizes the people, particularly most politicians who did the most to wreak havoc around the world through organized. Okay. Ngayon mga sangkay, eto na. Hanapin po natin yung pangalan. Kasi 2017 daw po ito nangyari. Then hanapin po natin yung pangalan kung gaano nga ba ito katotoo. Kasi nagiging pulutan ito ng usap-usapan ngayon eh. Tingnan natin yung award. Okay. 2024, former president ng Syria. 2023, ito po yung mga nakakuha ng reward, ng award, mga sangkay, sa pagiging isang most corrupt of the year. 2023, Attorney General in Guatemala. 2022, si Prigozhin, oligarch and mercenary leader in Russia. 2021, si Lukashenko, President of Belarus. 2020, si Jair Bolsonaro. Uy, kilala ko to. Former President ng Brazil. 2019, ito na si Joseph Muscat, former Prime Minister of Malta. 2018, si Danske Bank. Ito po ay largest bank doon po sa Denmark. Ngayon, 2017, ayan na nga po mga sangkay. Rodrigo Duterte ang nakalagay po dito, former President of the Philippines. So ngayon mga sangkay, gusto ko pong malaman ang inyong opinion tungkol dyan. Kung kayo ba ay naniniwala, ano ba ang inyong opinion mga sangkay tungkol dyan. Kasi nga po, isang opisyal ng Pangulong Marcos ang nagsalita tungkol po dito. Na ipinaalala niya mga sangkay yung tungkol sa award. No, ito po, sila lahat po yan, kasama po si former President Duterte. Kanya-kanya naman po tayong opinion. Ngayon mga sangkay, ito kasi ang kanyang reaksyon. Panoorin po natin. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am?
Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Ayan na. Ito na yun mga sangkay. Ano yung opinion nyo dyan? Noong 2017. 2017. So, ito yung tinutukoy dito mga sangkay. Ayan. Ito yon. 2017. So, legit itong sinasabi po ni Attorney Castro. Natatandaan niyo po ba yun? Nung, kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Runner-up, 2016. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at Nag-level up. na po yung naging awardee. So, ito na yun mga sangkay. Sinasabi po, naging awardee po siya dito. Ayan, oh. Okay, tuloy natin. At kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya Inamin daw mga sangkay. Anong opinion nyo dyan? ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement yan. Oh, ayan, ayan. Ang kinagandahan dito kay Attorney Castro kasi nagbabase po siya sa mga information talaga na recorded. Kagaya nito, sinabi din daw po ni former President Duterte na corrupt siya. O, ngayon, titingnan po niya. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. So, ayan, mga sangkay, malinaw po yung nabanggit ni Attorney Castro patungkol po dito sa award. Ito yan. Corruption Corps unveiling the most corrupt person every year. So, ano ba to? Yung kanilang laging hinahanap, yung most corrupt. Ayan po, mga sangkay, oh. Hindi po nasali dito yung China, Russia, di ba? Amerika. Ayan po, hindi ko alam paano nila inaano yan, mga sangkay, eh. Hinahanap yung data, eh. Pero, ayun nga po, nasa listahan po siya dito. Ayun, oh. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Grabe naman, mga sangkay. Makakatanggap ka na lang ng award, yan pa. 'Di ba? Halimbawa, yung iba nakakatanggap ng Vlogger of the Year, Artist of the Year, Singer of the Year. Pero ito mga sangkay, kakaiba eh. Nakalagay dito, Most Corrupt Person of the Year. Ibig sabihin, buong 2017, si PRRD ang pinaka-corrupt sa buong mundo. Paano nila nalaman kaya yung ano na ito, data, no? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Pero, again, si Attorney Castro, nagbase po siya dito sa information. No, kumbaga, hindi po siya nagsasalita na wala po siyang pinagbabasihan. Yan, mga sangkay, oh. 2017. Buong mundo, ha?
Sipin nyo. Siya ang kinilalang ganyan. Well, kayo mga sangkay, kayo ba ay naniniwala dito? Mag-comment po kayo sa ibaba. Ano po ang inyong mga opinion? At ayun mga sangkay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.